nitong lumabas na St. Luke's Medical Center medical copy nitong si Marcos Jr. Bagamat may sinabi si Doc Lorraine na maaring ito ay peke or gawa-gawa, maaari talagang ganun dahil unang-una tama doon si Doc Lorraine na hindi basta-basta ilalagay yung pangalan or i-disclose kagaya nito. But I mean, kung makikita naman natin yung usual talaga na results, yung mga diagnostics or yung mga check-up, talaga naman na ilalagay talaga yung pangalan nung patient, pero sige, given kasi presidente ito, maaring mag-request talaga ang presidente, syempre highest position in the land yan, maaring mag-request na talagang hindi i-disclose yung kanyang pangalan or yung kanyang result. Pero by looking at this copy at this angle na hindi ko mawari kung sino ang naglabas nito, meron siyang meron siyang angle. Hindi siya yung straight. Hindi siya kagaya nito. Ito kasi, ang ginawa ko kasi dito is in-scan ko siya as PDF, as document, kaya naging straight siya. Meron tayong meron tayong app kung saan PDF app siya. Pag in-scan mo yung original, pag in-scan mo ito, kasi ito slanted to pag in-scan mo yung itong document, even slanted siya, okay, i-straight niya yan. Kagaya nito, kagaya nito, magiging straight na parang scanned document. Parang scanned na siya kasi nakita nyo naman, hindi na siya slanted yung mga sulat. So, kinorek niya by using the PDF app. Gagawin niyang nasa straight line siya, hindi na siya yung slanted, pati yung mga sulat straight na rin siya, unlike yung original, which is ito yung posted, slanted. Makikita nyo naman pag ganun siya pag ganun, hindi siya pag ganun, di ba? So slanted siya in a way na ang dating kasi nito is parang patago or patakas na pinicture. Although wala tayong makikitang kamay or daliri dyan na parang So, ang dating kasi nito, ito makikita ninyo, ito straight na paper kumbaga. Pero ito parang nakapatong na slanted siya pa ganun, So, maaari ito na nakalapag sa table or kung saan, tapos pinicture siya from yung angle nung nag-take is dito siya. So slanted talaga siya. Maaring patago ang pagkuha nito kasi hindi naman, in reality, hindi naman natin basta-basta makakakuha ng record ng kahit sino mang patient sa ospital. Hindi yan basta ibibigay sa kahit sino. So maaari ito on this perspective na patago na kinuha ng nurse or kung sino man ang may hawak nito, maaring patagong pinicture at hindi natin alam paano inilabas. Ganun pa man, kahit ito ay gawa-gawa lang or hindi totoo or ito ay inimbento lang, considering the fact na nagpa-interview si Marcos Jr. noong January 22 at sinabi niya doon mismo na diverticulitis. Currently, I now have diverticulitis. At magmula noon ay hindi natin nakita, not until kahapon ng gabi, kung saan naglabas ulit siya ng interview by Claire Castro. Ibig sabihin po nito,
kung yung hindi niya paglabas mula nung 22 hanggang 28 ng gabi, mukhang lumalabas na itong findings dito, yung result na ito kung makikita natin ito, ay akmang-akma doon sa itong result na ito, akmang-akma doon sa hindi niya pag-appear in public from 22 to 28. Kasi kung ito po ay ating interpret sa AI, ang kanyang explanation ay ganito. Okay, so samahan ninyo ako na isa-isahin natin. In-upload natin ito sa AI at pinapa-interpret natin. Ayan po, no? And tignan natin kung ito nga po ba ay according or parang baga interpretation din ng isang doktor. So sabi niya, I'll interpret this medical report from St. Luke's Medical Center for you, sabi niya dito. So this is a whole abdomen CT scan report for Ferdinand Jr. Marcos Romualdez, 68-year-old male patient, dated January 25, 2026. The key findings, sabi niya dito, is severe sigmoid diverticulitis with perforation. This is the most urgent finding. The patient has a severe infection and inflammation of the sigmoid colon, part of the large intestine, that has ruptured or perforated, sabi niya doon. So nagisi kumbaga. So dito pa lang unang sabi dito is urgent. Kaya totoo man itong lumabas na diagnostic report na ito, hindi, pwede natin itong itugma doon sa sinasabi natin na hindi siya mahagilap from January 22 hanggang January 28 ng gabi na inilabas yung interview. So urgent, doon pa lang makikita mo urgent kasi hindi siya nakita for 5 days. Ayan, causing infection in the abdominal cavity, mesenteric phlegmon, so parang phlegm kumbaga. This requires immediate surgical consultation. So nakita naman natin immediate, no? So yan po, kung titignan natin, 'di ba, ang balita nga mismo nila, isinugod siya sa ospital, possibly for Hartmann's procedure. So yan po, Hartmann's procedure. So as we go on, sabi dito ay number 2 is colonic obstruction. There's a blockage or narrowing in the colon due to inflammation. Third status niya is kidney status. Sabi dito, the left kidney is absent, likely removed previously as donor kidney, and there's small unchanged cyst in the right kidney. Di ba nga merong yung usap-usapan na siya daw ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang tatay. So bagamat ito ay medyo scripted, no, ang dating na bakit, kumbaga sa akin ito, hindi siya connected doon sa kanyang diverticulitis, pero bakit lumabas dito? Liver, number 4 is mild enlargement but no specific lesions or tumors. So malaki daw ang kanyang liver pero wala namang tumors. Pancreas, mild fatty changes which is common with aging. Number 6 is vascular system, which is hindi malayo itong vascular na to kasi alam natin bangag siya, gumagamit ng droga. Mild, atherosclerosis, hardening of the arteries with calcifications in the abdominal aorta and its branches. Number 7, yung bone health niya. So, degenerative changes in the spine. Sabi niya, this report shows multiple
health concerns with the severe diverticulitis requiring immediate attention. So ito lang naman kasi ang ano sa akin dyan yung immediate attention. The patients should follow up with their physician regarding the urgent surgical consultation recommendation. So sabi ko dito, explain further like a doctor. So sabi niya, ayan, medyo very technical na. Response clinical, ayan. Sabi, why this matter? The sigmoid colon has a full thickness perforation. So, may malaki daw butas according dito. Allowing bowel contents to leak into the abdominal cavity. Ow! Medyo delikado talaga to. Magkakaroon ng mga infections. This has triggered a severe inflammatory response o yung tinatawag nilang phlegmon, parang from the root word phlegm, in the mesentery tissue supporting the intestines. Urgency. Ito, urgency. This is surgical emergency without intervention. This progresses rapidly. So from the term rapidly, kasi makikita natin sa kanyang itsura ngayon, very rapid at very alarming yung kanyang itsura ngayon kung nakita ninyo, no? So generalized peritonitis, sepsis, multi-organ failure, high mortality risk if delayed within 24 hours. That's the reasons why siya po ay isinugod sa ospital, emergency. Sabi lang nila ay siya ay inobserbahan for 24 hours, pero talagang if left untreated, undiagnosed, or even unoperated, abay, talagang delikado talaga siya dyan. So, ayan, asan pa? Other significance, sabi niya dito is inflammation from diverticulitis is causing functional blockage. So talaga nga naman kailangan ng dyan. Ayan. Functional blockage. Clinical implication. NPO status. NG tube likely needed pre-op to decompress bowel. Renal status. Kidney. Ayan. Na natin yung kidney na yan. Hepatic, pancreatic, mild. Alright, vascular. So clinical bottom line, sabi niya dito, the patient requires immediate hospitalization. Kaya nga po nakita natin, di ba? Antibiotic, fluid resuscitation, surgical evaluation within 6 hours, delay, risk, yan, septic shock. So wala talagang delay talagang nangyari dyan. Single kidney. Alright. Note, sabi niya, the urgent surgical consultation isn't optional. Sabi niya ganun. This is a life-threatening condition. The other findings, ayan, okay. Sabi niya dito, ito. As I tell the patient's family, we need to take him to the OR operating room as soon as possible. While we're this, so I mean, ito ulitin ko while this diagnostic result is sketchy, kasi pwedeng sketchy, pwedeng hindi totoo ito or gawa-gawa lang, pero yung mga circumstances na hindi talaga siya mahagilap for 5 days up is really equivalent or the same situation or scenario dito sa nakalagay dito, so kaya totoo man ito hindi, the mere fact na iba na ang kanyang itsura dito, parang they are trying really their best to show na he is okay. Maaring he's okay kasi na may operation nangyari, pero makikita nyo talaga, ayan, if we try to look
closely sa kanyang face, pag ganun na siya yung kanyang panga pag ganyan na siya. Wala na yung mga linings dito o yung mga naglalambiti ng mga fats dito, wala na. You could imagine for just few days, 5 days, makita mo talaga yung big changes, very obvious, no? Pag ganun na siya, parang yung addict talaga na na may bakante na dito, parang may space na dito pag ganyan. Tapos dito kasi makikita mo talaga na medyo lumabas na yung kanyang chin dito, no, kasi wala na nga medyo nag-stand out yung kanyang panga dito. Manipis na talaga, manipis. As compared, ayan ho, no, as compared dito sa prior to this diverticulitis identification na ito, makikita ninyo, pag ganun siya ayan, pag ganun yung kanyang face. And even if you see, no, parang merong isang layer dito yan, may layer dito yan, tapos meron pa dito. So, layered talaga siya nung bago pa yung diverticulitis. Makikita mo din So, dito makikita mo may mga sagi na mga skin dyan. Ayan, as you can see dito sa kanyang side view, ayan po yung sinasabi natin na meron siyang sagi dito ng mga skin. Ayan po, ito po, nakita nyo yung layer na yan. So, ito po yung nawala sa kanya after na nagkaroon siya ng operation or surgery. Ito po yung nawala sa kanya, itong bahaging ito. Kaya kung makikita ninyo, ayan po, yan, makita nyo naman, ayan yung sinasabi kong layer. So para siyang walang leeg dito, and as you can see, talagang buong buo yung kanyang face dito pag ganun siya. Ayan, ito may layer dyan ng kanyang leeg. Ayan, dito rin sa isang kanyang larawan, makikita nyo talaga, ayan po, ayan, ito, yung layer na, itong parte ng layer na yan, saka dito, yun talagang nawala sa kanya. So, bilog yan bilog na bilog, kumbaga, pag ganun siya, pag ganun siya. Whereas, ditong pa nga sa kanyang isang video, na kung saan makikita ninyo na halos para siyang si Boyeng Rimulya nung siya ay bagong labas ng ospital. So basically it's the same traits na nawala. And actually kahit nga bago siya naoperahan, ako naniniwala talagang naoperahan ito So totoo man yung lumabas na diagnostic or medical report na yun o hindi, dito pa lang bago pa lang siya naoperahan. Ito po January 22 po yan, nakita ninyo ito po yung araw na in-interview ni Auntie Claire. Nakita nyo naman yung kanyang mukha dito bilog pa dyan. Makikita natin yung kanyang mga sagi na mga layers dyan, as I have mentioned earlier. Dito naman, January 28 na, nung pangalawa na nagpakita siya at na in-interview siya ni Auntie Claire, hindi na siya bilog kundi tapyas na. Tapyas na yung kanyang panga dito at makikita mo talaga yung difference nung trait ng kanyang pagmumukha na makapal, na dito kasi, ayan, makapal po dito, ito manipis na. So, ginawang ninipisan konti ng ating puong may kapal para i-remind sa kanya na tama na yung kanyang pinaggagawang kabalbalan sa ating bansa. So, mapapansin ninyo dito yung kanyang mata, bagsak. Yung tipong parang mahuhulog na yung mata ng hinang-hina na parang laging inaantok. At syempre mapapansin din nyo dito ang kanyang heavy breathing Mga outstanding government workers. Oo nga. Hindi ako nakarating batiin yung PNP natin. Dahil gusto ko lang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary.
Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganun. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa... Sa umaga, na-swear in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations, Chief PNP. So, napansin ninyo yung heavy breathing niya. In fact, in one instance, talagang parang hinabol niya yung kanyang hininga at napabuntong hininga pa ng malalim, yung parang mayroon siyang nilulunok na hindi mo mawari. Dahil I'm his father, proper. Dahil I'm his father, for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang magkakasana naman. In one instance na naman, parang very uneasy yung buong katawan niya, yung mukha niya. Parang, alam mo yung parang nagmamadali na ang dating tuloy ng interview na to ay bilisan mo kasi hindi talaga ako feeling well. Hindi ako okay. Bilisan mo, parang ganun. Tingnan nyo kung ano nung galaw nung kanyang mukha, bibig, katawan, leeg. Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala? So that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako, napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. And of course, as expected, naglabas ng advisory ang St. Luke's wherein sinasabi nila na itong documents na lumabas ay fake daw at falsified. Tama nga naman na syempre kailangan talaga ng patient's confidentiality dyan at baka malabag natin yung data privacy. So hindi talaga nire-release yung medical results sa kahit sino, no? Ito po ay i-release lang sa patient through the channels ng staff or kung sino man dyan sa may ospital. Kaya lamang hindi rin natin mailalayo na may posibilidad ito na merong nag-leak. Maaaring meron talaga sa mga nurses or doktor na nag-leak. As remember natin yung nangyari kay FPRRD na he was found unconscious daw, kaya may ganitong balita at ang ayon sa source, ang nagbalita nito ay yung staff mismo nung ospital na Filipino na or Pinoy, pero hindi ibinalita mismo ng ICC. So may posibilidad na itong lumabas na medical report na ito ay kung totoo man ay merong nag-leak. Kung hindi totoo ay merong nag-edit. Kasi sabi nga dito, any medical results or documents obtained unauthorized, pwede yon. Or any medical results shared, circulated outside are considered fraudulent or falsified. So, pwedeng ganito ang nangyari dyan. Kung ito po ay totoo, merong nangyaring obtained na unauthorized, or kung ito ay hindi totoo, merong ito ay posted, shared, circulated na fraudulent or falsified. So, dalawa lang naman yan eh. Pwede nilang i-deny na hindi totoo yan, ginawa yan. Pwedeng totoo talaga yan, pero kinontain nila. Siyempre, makapangyarihan yung involved, presidente yung involved, siyempre matatakot din yung St. Luke's or yung hospital. So, dalawa lang yan, either totoo o hindi.
Pero the fact remains na iba talaga yung Marcos Jr. na nakikita natin ngayon kaysa dati. Na ito, malaman pa siya dyan, dito wala na, natapyasan ng puong may kapal ang kanyang kabalbalang kaugalian.